Mga kabayan, ibinunyag ni dating Senator Panfilo Lacson na tinangkang lumapit nitong si dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Go dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maabsuelto ang kanyang mga kaso. Ayon kay Lacson, ipinagtapat ng kanyang kaibigang Filipino-Chinese trader na inalok ni Alice Go kapalit ang 1 bilyong piso para ilapit siya sa pamilya Marcos. Bilang ebidensya, nagpakita pa ng mga litrato ang Filipino-Chinese dito kay Lacson kung saan ay magkasama sila ni Alice Go, maging ang ilang audio ng kanilang pag-uusap. Meron ko siyang Filipino-Chinese friend, trader ito Opo. na malaking negosyante na ang dealings niya is with China. Ito, may mga connection din ito, maski pa paano, not directly with the first family, but meron siyang sinasabi na meron siyang connect within the circle ng first family. Si Alice Go nag-approach sa kanya. Okay. Nung bago umalis, nung medyo ipit na at nagtatago na yata, medyo kumontak sa kanya through a common friend siguro. At ang sabi sa kanya, kung mailalapit niya si Alice Go doon sa kanyang contact, hindi ko naman sasabing pinaniniwalaan ko hook, line, and sinker yung kwento nitong Filipino-Chinese na ito. Opo. Sabi niya, ang offer daw na pera, 1 billion. Wow. Basta't matulungan lang daw siya. Nagulat din kami. Ngayon, para mapatotohanan yung kanyang sinasabi, dahil medyo nakatanga kami nung kinukwento niya, nagpakita siya ng litrato nilang dalawa ni Alice Go na magkasama nga sila. Opo. At yung kanilang pag-uusap at gano'n. Ayon pa kay dating Senator Panfilo Lacson, masyadong magaling at matalino itong si Alice Go kung saan ay makikitang kalmado lang siya at tila hindi iniinda ang mga banat sa kanya na mga senador. Dahil dito naniniwala si Lacson na posibleng isa siyang spy ng China at hawak ng isang malaking sindikato kung saan ay baliwala sa kanya ang magtapon ng 1 bilyong piso dahil lang sa ganitong paraan. Saan ka naman makakita kung sa background ni Go na fake niya lahat yung mga relevant na mga dokumento leading up to being elected na isang municipal mayor sa Banban Tarlac. Opo. Mahirap gawin yon dahil ikaw isang foreigner na napatunayan na rin ito kasi nga ito yung sa pagdinig, maski i-confront siya doon sa findings na ng NBI, doon sa kanyang fingerprints na nagmamatch na hindi talaga siya yung Alice Go na sinasabi niya, kundi Go Waping. Isa lang ang sagot niya Ako po si Alice Go. Napaka-adamant at saka talagang napaka-consistent. Ayon pa sa dating senador, kung ganoon kaganda ang kanyang pamamalakad sa Banban Tarlac bilang mayor, baka tumakbo rin siya bilang district representative maging congresswoman kung siya ay isang spy. Napakadelikado kasi may access ka na sa highly classified information and documents. Mataas na kasi ang security clearance mo, so delikado yan, ani pa ni Lacson. Mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. They really like her. Yes. Kino-compare niya doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, lahat ng yung nasa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote, kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ayon pa kay Lacson, kung totoo at kung may magaling na spy, wag nating minusin ang strategic importance sa mundo, lalo na sa China, lalo na't may West Philippine Sea issue. Kung highly classified info at top level na ang makukuha ng ibang bansa sa atin, napakadelikado tayo. Ayon pa kay Lacson. Napeke niya na yung kanyang pagiging mayor. Okay. Hindi malayong umakyat na ngayon siya bilang isang congresswoman. At kung siya ay isang foreign spy, medyo delikado yung ating national security. Kasi alam mo naman na kabayan, di ba, pagka nasa kongreso ka na, congressman, lower house man o sa upper house, may access ka na sa mga highly classified documents. Kasi yung security clearance medyo mataas na. So yun ang delikado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lacson na tinangka ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na lumapit sa First Family. Ayon kay Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Go at nakiusap na ilakad siya sa First Family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Go at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahong naiipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng 1 bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Nung una, hindi anya siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng senador, ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Go na tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Sa mga testimonial din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. They really like her. Yes. Kino-compare niya doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, lahat ng yung nasa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka mga sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote, kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ang 1 bilyong piso anya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantsahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pero hindi anya ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Apela ni Lacson sa intelligence community, isang masigo sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. Dahil nandun ka, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na sa foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary o National Security, patay na tayo. Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at mga kasabwat nito ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Na-expose yung vulnerability, yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, pati yung DMA, di ba? Filipino citizen by Marami fraud. nakakakuha ng mga passport ng mga Chinese, Filipino passport. Correct. So expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunyag naman ni Senador Jingo Estrada na isang Chinese national na boss ng mga pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan na nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na 5 iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy ni Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahala na raw ang chairman ng komite na nag-iimbestiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. If you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Ba't siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinakas si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya
ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas? Yung aking opinion Opo. ay perspective lamang Okay. ng isang outsider looking in kasi wala Yes, naman ako yes. doon. Kasi nung nag-hearing sa Senado, yung unang pagdinig na pagkatapos ng kanyang pagkahuli sa Indonesia, Opo. nag-message sa akin yung aking former staff na ngayon, staff din na isang incumbent senator. At exasperated yung position, sabi niya, sir, parang nagsusumbong na, sir, wala mapipiga dito. Dapat ibang napaka-smart itong babae na ito. So, naging curious ako. Pinanood ko yung replay sa Okay. YouTube. Oo. Oo nga, talagang yung kanyang pagsasagot, talagang parang sanay na sanay at napaka-smart. Ngayon, mag-rewind tayo, kabayan, Opo, opo. yung kanyang pinanggalingan. Opo. Saan ka naman makakita kung sa background ni Go na fake niya lahat yung mga relevant na mga dokumento leading up to being elected na isang municipal mayor, Mayor. sa Opo. Bambang Tarlac. Opo. Mahirap gawin yon dahil ikaw isang foreigner na napatunayan na rin ito kasi nga ito yung sa pagdinig, maski i-confront siya doon sa findings na ng NBI, doon sa kanyang fingerprints na nagmamatch na hindi talaga siya yung Alice Go na sinasabi niya, kundi Go Waping. Oho. Isa lang ang sagot niya Oo. Ako po si Alice Go. Oo. Napaka-adamant at saka Oo. talagang napaka-consistent. So, yung sa background niya na at yung mga testimonials ng kanyang constituents sa Bamban, she's governing well sa Tarlac. Okay. So, kumpara doon sa mga naunang ganun? mga mayors doon, Opo. medyo maganda at wala sila nakikitang anomalya. Yung coffers, municipal coffers, tuloy-tuloy napupunta sa kanyang mga kababayan. So hindi malayo kung siya'y napeke niya na yung kanyang pagiging mayor, Okay. hindi malayong umakyat na ngayon siya bilang isang congresswoman. At kung siya ay isang foreign spy, Oo. medyo delikado yung ating national security kasi alam mo naman na kabayan, di ba, pagka nasa kongreso ka na, congressman, lower house man o sa upper house, may access ka na sa mga highly classified Opo. documents. Opo. Kasi yung security yung security clearance medyo mataas na. So yun ang delikado. So yung aking tweet, yung aking post sa Twitter account ko, yung X account, parang subliminally, parang pinaparating ko na rin sa intelligence community natin na isama na si Alice Go sa kanilang essential elements. So yung tinatawag na EEI, essential elements of information, na kung saan lalim-laliman nila yung kanilang background check, yung kanilang record check, background investigation. At Liman pa. pag-imbestiga, laliman pa kasi baka mamaya napapasukan na nga tayo. At hindi malayo, di ba? Dahil nababasa naman natin mga true to life na mga spy stories Oh, yes, yes. na kung saan yung sa Mossad nga, di ba, yung Israel, yung si Eli Cohen, Mhm. na-execute sa Syria yun kasi nung pinobject siya ng Mossad sa Syria, talaga napakataas ng kanyang inabot. At siya'y nakipagparty sa mga minister sa Syria at nagbibigay siya ng information sa kanyang gobyerno sa Israel. So kung gano'n ang pinanggagalingan ng perspektibo natin, posible daw mangyari sa atin kasi may interest din naman ng bansang China rito sa atin, lalo na sa West Opo. Philippine Sea, di ba? Opo, opo. So, posible na yung ding mga hinahanap pang iba na malalaking tao daw, posibleng involved din dyan kung sakasakali. Mga foreign spy. Well, posibleng yung hinahanap na iba, Oo. talagang nagamit din ni Alice Go, ni Go Waping, doon sa kanyang pagpapaandar naman ng kanyang illegal na negosyo, yung sa Pogo, Pogo. yung human trafficking. Hindi naman that necessarily na kasabot sila bilang espiya rin. Pero kung titingnan natin to observe natin si Alice Go, napaka-compose, hindi ba? Maski nung nahuli na Oo. nagdi-victory sign, nagpapapicture. Yes, yes. At ang isa pang ma-input ko lang kabayan, meron ko isang Filipino-Chinese friend, trader ito Opo. na malaking negosyante na ang dealings niya is with China. Ito, may mga connection din ito, maski pa paano, not directly with the first family, but meron siyang sinasabi na meron siyang connect within the circle ng first family. Si Alice Go nag-approach sa kanya. Okay. Nung bago umalis, nung medyo ipit na at nagtatago na yata, medyo kumontak sa kanya through a common friend siguro. Mhm. At ang sabi sa kanya, kung mailalapit niya si Alice Go doon sa kanyang contact,
Hindi ko naman sasabing pinaniniwalaan ko hook, line, and sinker yung kwento nitong Filipino-Chinese na ito. Opo, opo. Sabi niya, ang offer daw na pera, 1 billion. Wow. Basta't matulungan lang daw siya. Nagulat din kami. Ngayon, para mapatotohanan yung kanyang sinasabi, no, dahil medyo nakatanga kami nung kinukwento niya, nagpakita siya ng litrato nilang dalawa ni Alice Go na magkasama nga sila. Opo. At yung kanilang pag-uusap Opo. at gano'n. So, yung naman ang pinanggagaling ko ba, hindi ko naman pinupwersa yung kababayan natin kasi marami nag-react na netizens doon sa aking post sa Twitter. Opo. Yung iba sumasang-ayon, meron namang iba na siyempre, ganyan naman talaga sa social media, hindi lahat naman sasang-ayon sa iyo. Opo. Pero ang sa akin lang, parang tingnan lang ng intelligence community natin, lalim-laliman pa yung Laliman kanilang pa. pag-imbestiga. Yung So kanilang kung may intelligence katotohanan report. no yung senator, ibig sabihin gusto niyang mapalapit sa Malacanang, especially sa kay First Lady. Yes, kung susundan natin at papaniwalaan natin yung kwento ng Filipino-Chinese na trader, ano? Pero posible. Kasi ganun kalaki yung offer eh. Oo, pera. Kasi kung- Oo. Yes, 1 billion nga yung binitiwan niyang halaga, no? Whether or not totoo yon, well, nasa sa nakikinig na yon kung paniniwalaan. Pero yun ang Opo. kinwento sa amin. Hindi lang naman ako may mga kasama kaming kinukwento niya. At Opo. pinakita niya nga yung picture nila ni Alice Go. Okay. May lumutang na pong pangalan, but we would like to confirm this with you. Sino po itong alleged Chinese national and Pogo boss na nag-facilitate umano ng pagtakas ni Alice Go? Sinulat ni Guo Huaping o Alice Guo ang pangalang iyon sa papel at nabasa naming lahat ng mga senador na nandoon nung hearing na iyon. And para sa impormasyon ng lahat, yung pangalang iyon na hindi bago sa amin dahil lumitaw na po yan sa mga dating hearing. Sinabi din ni SP Pro Temp Senator Jinggoy na yung taong iyon ay may hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, 5 mga passport. At napag-alaman ng iba sa mga kasama namin na wala na daw siya dito sa Pilipinas. With ba yung mga actuations niya kay Guo Huaping, ayon din kay Guo Huaping, sabi niya, yung taong din yan daw ang tumulong sa kanya maka-eskapo sa Pilipinas sa yate. Isang bagong detalyeng nalaman namin nung nakaraang hearing. Pero yung taong din yan daw ay bumabanta din sa buhay niya. So, ang gulo pa rin ang kwento. Pero, interesado kami sa taong yan, Ms. Amor. Kaya susundan po namin ang trail niya sa aming patuloy na investigasyon. Senator, as of now, hindi nyo pa po masabi kung sino itong taong to. What's keeping you from naming him po, ma'am, or her? Lalaki po ito. At the proper time, posible sa susunod na hearing, lalo na't pag meron na kaming dagdag pa na impormasyon sa kanya, palagay ko mapipilit na namin si Guo Huaping sabihin yung pangalan niya in open hearing. Opo, but ma'am, what can you tell us? What else can you tell us about this person, especially his whereabouts po? Alam po na, nasabi po ninyo wala na sa Pilipinas. Tama po ba yung information ni Senator Jinggoy? He's in Taiwan right now? That's very probable kasi kung nanggaling na kay SP Pro Temp Sen Jinggoy, then he must have the basis to say that. Kaya yung aspetong iyon ng pananatili niya ngayon sa Taiwan ay bahagi sa aming patuloy na fact-finding tungkol sa kanya. At syempre yung paraan din na makuha din yung kanyang testimonya, lalo na baka hindi lang siya witness dito pero talagang person of interest or kasabwat nga sa hindi lang sa kabuoang Pogo operations ni Guo Huaping sa Pilipinas, pati sa pagtakas niya. Will this person, ma'am, be invited dun sa next committee hearing on Tuesday? In fact, gusto pa namin siyang imbitahin nung mga naunang hearing pa. It's just that hindi namin matukoy yung kanyang address dito sa Pilipinas para padalahan ng imbitasyon. Pero kahit sa Taiwan pa, o kung saang bansa pa namin siya matukoy, if we deem it necessary pa rin na pasalitain siya sa komite, then we will send him that invitation or make it possible or probable na humarap siya sa amite.
But just to confirm with you, ma'am, yung pong information din from Senator Jinggoy, this person is a Chinese national and allegedly boss of all Pogo bosses? Well, it appears he's a Chinese national among other nationalities dahil nga 5 passport hawak niya, di ba? Pero kung siya na ang boss o ang bosses, we can't be too sure of that. Posible talagang mas mataas pa siya kay Guo Huaping, pero baka may mas malalaki pa. At lumilitaw na yung ibang mga pangalang ganoon, Miss Amor, sa aming investigasyon. Naitanong ko na kay Guo Huaping kung kilala niya yung kapatid ni Michael Yang, kung kilala niya si Michael Yang, kung kilala niya si Gerald Cruz. And alam po natin na kung ma-establish namin na pati itong 3 taong ito at iba pa ay involved sa Pogo operations ni Guo Huaping dito sa Pilipinas, posibleng may mas malaking pangalan pa na nasa sa taas nila. Sorry ma'am, just a last point on this person's identity. Tama po ba na Sure. isa po siya sa mga incorporators ng Baofu? Because Senator Win Gatchalian earlier mentioned 3 foreign nationals na incorporators. Is he one of them po, ma'am? Itong tumulong kay Alice That's po. right. That's right. Kaya yun yung isang dahilan din na lumitaw na yung pangalang iyan sa mga naunang hearing namin dahil lumitaw din bilang isang co-incorporator sa Baofu na isa sa 3 kumpanyang siguradong may kinalaman si Guo Huaping sa pagtatayo at pag-operate dyan sa Pogo Complex sa Bamban. Alright po, ma'am. Ma'am, Senate President Cheese Escudero said dapat mapanagot yung mga dayuhang tumulong kay Alice Go. Pero paano po ito natin gagawin considering the alleged Pogo boss nga po is now out of the country? Paano po gagawin yung pagpapanagot sa kanya? Well, hindi na yan magiging unang pagkakataon ng paghingi at pagtanggap ng coordination at tulong ng gobyerno natin sa mga gobyerno ng ibang mga bansa. Nakita na po natin yon sa tulong ng Indonesian authorities, sa Philippine authorities, pati sa Bureau of Immigration, dyan nga sa pag-aresto kay Alice Guo. Nauna na rin na-aresto ng Indonesian authorities sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Kaya't obviously in these parallel investigations ng Senate Committee on Women at ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights, wide open yung venue ng koordinasyon sa mga law enforcement authorities sa ibang mga bansa. So kahit dyan, sa taong yan na isinulat ni Guo Huaping sa papel na lumabas na may hawak ng 5 pasaporte, malamang, posibleng 5 citizenships, di ba? At lumitaw na co-incorporator sa Baofu, hindi na imposible. Very, very possible at masasabi pa nating madali makahingi ng koordinasyon sa ibang mga bansa pa. Right now, ma'am, are there any efforts already to coordinate with other countries to find this person? That will be easily done within a day even once magdesisyon yung aming komite na patawagin din siya.